Ako po si Angie, lumaki sa lola at lolo. Ang mama ko at papa ko ay nasa Maynila, doon po sila nagtatrabaho. Ito pong kwento ko ay hango sa totoong buhay at istorya ng aking lola. Sa angkan po namin ay taglay na talaga ang pagiging manggagamot, sa side po iyon ni papa. At pati po ang papa ko, kung tawagin po sila ay isang tambalan. Iyon po ang tawag sa kanila, sa Kabisayaan o sa Waray. Bagamat di ko po talaga, nasaksihan ng husto ang pagiging manggagamot ni papa. So balik po tayo sa istorya ng lola ko. Lahat po kasi ng mga kaganapan ay naging saksi ako. Tulad na lamang ng pagtataboy ng lola ko sa mga tikbalang, at marami pang nilalang na nakapaloob sa may kabukiran. Naalala ko noong bata pa ako. Ang lola ko pumupunta siya sa likod ng bahay, at dala-dala ang hinasang itak. Basta narinig ko na lamang ang lola ko sumisigaw, at naririnig ko ang bawat was-iwas ng itak ni lola, hanggang sa may narinig ako, parang ipit na boses. Alam ko at sigurado ako, hindi boses ng isang tao, kundi boses ng isang nakakatakot na nilalang. Kami na siguro ang may maswerte na lola, dahil kahit sino. Pag-apo na ang pag-uusapan, ipaglalaban niya ng patayan, kaya naman nasasabi ko na mabait talaga ang mga matandang iyon. Naalala ko pa sabi ng lola ko, ang tao daw na namamatay ay katawan lang ang nawawala pero ang kaluluwa daw ay nandyan pa rin, sumasabay sa hangin. Kaya nung mawala ang lola iniisip ko, nawala man ang katawan nila lolo, ang mga kaluluwa naman nila alam ko andiyan pa rin sila, kasama ko at sumasabay lang sila sa hangin.